Good morning, Team Abroad, Team Bahay. Ngayon at samahan niyo naman akong tikman ng nag-iisa na namang luto ng Kapampangan. So, welcome to our cooking show, Pampagana. Halina't samahan niyo akong tunghayan ng mga luto ng taga-Pampanga na talaga namang nakakagana. Tara na! And welcome to SCI Supernatural Kitchen. So I am Cadet Corpus and ito ang cooking sa aking agency. Pakilala naman natin ang ating mga kasama. Hello, my name is Kim Manopere, one of the assistant parents and marketing. Let's go on to the backside of the I'm the manager. I'm the marketer. I'm chef as well. I'm an I'm also videographer and presentation. Hello everyone, back again to me. So, we're gonna start a fusion cuisine where we have come up last few days ago. So, ano po ba yun? Ang naisip ko namin is combining Korean and Filipino cuisine. How? One of the Korean dishes, a popular Korean dishes that you might know is Dakgamjang. Where's Dakgamjang? Dakgamjang is a chicken, a crispy chicken with its spicy and sweet sauce. A Korean favorite. So, ano po ba ang mga chicken favorite natin mga Pilipino? Eh di ang inasal. So, paano natin siya makakombine? Inasal has flavors of the Filipinos. From the simplicity to the smokiness and flavor. So, ito-combine natin siya. We will make a marinade, inasal, to the Dakgamjang crispy rice style. Ang follow over my assistant chef for the inasal caterers. Invitation sa tayo sa caterers. Okay, thank you very much, Dean. So, alam na natin paano gumawa ng inasal natin. Andito ang mga Filipino flavors from calamansi, at kapunito, at ang tangkad. Tuloy natin. Next natin to, so ito na yung ating marinade. Ngayon, kukuha tayo ng 1 cup. So ito po, gagamitin po natin to para sa sauce mamaya. Then, chicken cuts is ang chicken breast. Boneless chicken breast. Okay, so habang nagmamarinate na natin chicken, isang chicken na sa freezer, gawin muna natin yung sauce. Paano ba gawin yung sauce? We have Chef Christine here. First, brown sugar, 2 tablespoons. Black pepper, 2 tablespoons of banana ketchup. Usually ako is 15 grams. Then next, Standard oyster sauce. And then, i-dissolve natin siya with mineral water. At least 1/2 cup of mineral water. And then, yung ating sinip na marination kanina, which is the Filipino flavor of the inasal. Soy sauce, dry and caramel. Okay? Okay. So, lagay natin siya sa ating pan. Kasi ililigos natin to hanggang maging siya malapot. Okay, so turuan ko kayo, paano? This is cornstarch. Okay, mga 50 grams of cornstarch. Next is flour.
50 grams milk flour. The next, garlic powder. So parang meron tayong something sa ating butter. 1 tablespoon garlic powder. Can't forget our salt, pinch knuckle. And pour. Mahilig ka ba sa malabot? O yun, okay na yung butter natin. Ito rin yung gagamitin nating butter para mamaya sa ating duck capjol. So, kuha ko ng 1 tablespoon. Saan ko siya sa ating base sauce. Ito. Yun, tapos mix up. Tapos gawa naman sa golden brown. Pasok ako 1 tablespoon. Spoon. Then mix sa sauce. Hindi go na. Warming is okay na siya. Matamis na siya. Matamis-tamis. Tapos ay masahin kung matamis na siya. Anong kulang? Sarap siya. So tayo nagbabalik. So mga 2 hours natin na marinate ang ating breast. So I think pwede na to. Then kukuhanin natin to. And diretso na siya sa butter. And then after butter, i-fry na natin siya. So syempre, hindi lang yun yung papagawa ko. Gusto ko, may something crunchy yung kumakain tayo. Yan, kahit crunchy na yun. Ano kayo sobrang crunchy? Nakaka-delete siya. Hinat namin siya ito tutunan. So para mamaya, crunchy siya and nakapalito sa akin. Okay, hali ka dito. Right? After doon, fry. So ang ating dapat makita dito is mag-crisp up siya. Pag na-crisp up na siya, makukuha natin pork. Habang ginagawa nila gawa naman tayo na carbs nga or yung kanyang starch. Pwede mo sa itong fried chicken, may kasama kanin, diba? Pagawa tayo ng Samyang version of duck